the call to follow Jesus. Luke chapter 5, verses 1 to 11. Now, if we look at the preceding text of this passage, diha sa chapter 4, before ka mo dive in sa chapter 5, si Jesus, gibiyaan niya ang daghang mga tao ug niadto siya sa usa ka secluded place to preach in the synagogues of Judea. So, intentionally, naagid siya tinguha nga muwali. Jesus was doing His ministry of teaching, healing. And this passage tells us that Jesus was continuing His ministry of teaching. And Jesus was also doing His ministry of healing. Especially kung imong basahon ang Luke chapter 4, verses 14 to 15. Makita nato diha nga He healed the mother-in-law of Simon Peter. So it means to say nga before siya niabot sa chapter 5, ilato na siyang daan si Jesus sa chapter 4 kay nagapang-ayo naman siya. The reason why that the news about Him spreads, kana bitaw na ay mga kahibaluan nato nga mga muayo, dili magdugay, maabot man na sa lain nga barangay ang balita, mailado man na siya. So ang news kabahit ng Jesus nagkatag na, and He gains a positive reputation as a teacher. So ang iyang image, teacher lang yun ining panahon na para sa ubang mga tao. Now, the story begins sa chapter 5 verses 1 and 2. Kung sa may nahitabo sa storya, sa diha nga diin si Jesus nagapadayon sa iyang pagpanudlo. Sa kaadlaw ni ana, sa diha nga diin nagdaghan ang crowd, ibaga ang mga tao, nagtindog si Jesus daplin sa lanaw. Samtang ang mga tao nagpunsisok, nagdasok ang mga tao nga mamati sa pulong sa Ginoo. Unya, while nagtindog siya sa lake. Now this passage tells us that Jesus was popular. People wants to listen to His word. Pag kita niya nga dunay duha kasakayan nga bakante, misakay si Jesus sa usa ka sakayan niini to keep teaching to a crowd. Peter is nearby washing his net. Kunya mangutana ta, why does Peter agree to take Jesus out? Nga nung misugot man si Peter nga itulod niya si Jesus ngadto unahan sa may tubig, ug nganong misugot man siya nga si Jesus musakay ngadto sa iyahang sakayan. Usa ka posibleng rason nga si Peter dunan na siya gamay na hibal-an kabahid kang Jesus. Kay sa preceding text nga atong giisgutan kaganiha, giayo naman ni Jesus ang iyang ugangan daan. Paghuman niya o pagpanudlo, iya na pong giingnan si Simon, palawod kamo o itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, ingon siya magpanudlo. Tibuok gabi biya may nangisda. Unya wala ni kuha. Ikaw kuno si Simon. Ikapoy na kaayo ka. Ihugasan na nimo ang imong pukot. Mutuo pa ka? Adi naman ganing tao sugo usahay kapoy na ta. Ingon siya, pero kay imo mang sugo, akong itaptak ang mga pukot. Kung atong lantawon pag-ayo kani si Simon, skilled man ni siya nga fisherman. Unya kabalugid siya nga adlaw, di na basta mudugog ang isda. Gikapoy na siya, pero kay ingon siya, imo mang sugo, itaktak nako ang pukot. But Simon know there is something special about this man. Ilang itaktak ang mga pukot, ug daghan kayud kaayong isda ang ilang nakuha. Ni-obey si Simon. Ug tungod niini, ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa ikamay nila ilang mga kauban, alin mo dinhi alin mo dinhi tabangi mi. So niduol ang ilang mga kauban, ipuno pag-ayo ang ilang mga sakayan sa isda. Ug tungod niini, hapit na sila malunod. Imagine nga managat ka nga halos malunod na lang ka sa imong kuha. Wa man kaayo'y mangingisda dinhi siguro. Posible di kayo mag-relate. Mas doon man ta sa konteksto sa limon. Imagine ba nga kanang halos na lang maguba ang inyong sugdanan sa limon.
Unya, sulod sa pila ka mga harvestan nga wa gyud may nakuha. Inana ang iyahang gipakita. Tungod niini sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, na-amaze siya. Miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo." Observe nato ang passage. Primero ingon siya, "Teacher." Pag-abot sa nakakuha na sila daghang isda, ingon siya, "Palayo ka nako, Ginoo." Nakahibalugid siya nga si Jesus mao ang Dios. Niini panahuna ingon siya, "Palayo ka nako, Lord, kay makasasala ako." The result is beyond what any of them could have imagined. Natingala silang tanan sa mga kauban ni Peter. Natingala usab sila sa Santiago, na-amaze sila pag-ayo. Unya miingon si Jesus kang Simon, after nga si Simon iluhod, ayaw kahadlok. Sukad karon, managat ka na og mga tawo. Niya, sa dihang nadala nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, sa verse 11, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. He tells him not to fear, and Jesus invites him to his ministry. Unsa may buot pasabot niining tanan sa atong kinabuhi. Dunay tulo ka punto nga gusto nakong ihatag nga atong mabalon sa atong balay. Number 1, from the story itself, do not let the failures from your past hinder you in following Jesus. Kung imong balikan og lantaw ang story, tibuok gabi nga nangisda sila si Simon Pedro. Unya pagkabuntag nang waswas sila sa ilahang mga net, misakay si Jesus sa ilahang sakayan. Paghuman niya gwali, gisugo ni siya ni Jesus nga magpalawod. Kung nagtugot si Simon nga ang iyahang failure ni anang gabi nga wa say kuha maay mahimong babag sa iyang pag-follow kang Jesus, do you think makakuha ka sila daghan pa kaayong isda? Hello? Usahay tungod sa mga failures sa nanglabay sa atong kinabuhi, mao gini gusto natong himuon og dakong pagtagad nga mubabag nato nga mosunod kang Kristo. Dunay mga panahon sa ministry nga among na-experience, dunay mga tao nga mahadlok nang muduol sa Ginoo kay naay laing mahitabo. Ang uban gani mahadlok nang wa paampo kay nig-ampuan, mamatay man. And sometimes because of our past failures, mababagan ang atong pagtinguha o ang ato ang pagsunod kang Jesus. Pila ba dinhi ang tungod sa ilahang mga discouragement yung undang nagpangalagat? Because they let their past failures hinder them in following Jesus. Posible nilikapoy naman to si Pedro. Ugbot hunahon kung ako'y nasa sitwasyon ni Peter, nakapoy mauroy mo balik pag kung niya kabalong adlaw na pag yung isda mo dulos doon, pag yung isda nga mo dugo karon. Failure kanin niya atong kagabi nga mas pabor tong mga isda karon pa kaha. Friends, my dear brothers and sisters in the Lord, do not let your past failures hinder you in following Jesus. Second thing, kani importante kaayo ni nga tagaan natong dakong pagtagad kay ako, ikaw, kitang tanan posibleng mahimong guilty pud niini. Never allow your expertise hinder you to follow Jesus. Kung imong lantawon na ni si Pedro, expert man ni siya sa pagpangisda. Kung naay doctorate, doctorate na siguro ni siya. Kung naay master's degree, master na ni siya sa pagpangisda. Unya si Jesus, wala ba sa sukad kita nga si Jesus in the Bible ni adtong dagat kinaglabay pukot. Hello. And sometimes, maghunang-hunang ta nga maayo na kaayon ta mo nang dili ta gusto mo sunod sa sugo ni Jesus. Kabalo naman ko ana. Ayaw tuguti nga ang atong expertise. Mubabag nato ang mosunod kang Kristo. Kabalo pa ko ana. Mas taas pa kong experience nimo. Mas nakahibalo ko ana kay mangingisda gud ko. Pero wala ninyo na si Peter, wala sa ninyo nga, Lord, Master,
Kung imong lang taon, kami, maayo naman ni mangingisda, o niya subuon mo nimo. Dili mo subot, oy. Wala gani, may sukat kita nimo nga mangisda ka. Imagine, ikaw nga panday, subuon kang dili panday, panday ka? Dili, oy. Ikaw nga mangingisda, subuon ka ni Jesus nga dili mangingisda, mangisda ka? Posible dili. And sometimes, because of our expertise, kay maayon na lang kita, magbabag na siya sa ato ang pagpadayon sa pagsunod kang Kristo. But Simon Peter does not allow his expertise hinder him in following Jesus. Wala gid siya musugot nga tungod sa iyang pagkamaayong fisherman, kabalugod siya o sa klase nga panginabuhi to. Pero ingon siya, Master, tungod kay sugo mo man, akong itaptap ang mga pugot. And what happens? Daghang isda, ilang makuha, na halos malunod ang ilang sakinan. Posible nga mag-guilty po ta usahay ani. Ang usahay maghuna-una ta nga maayo na kita. Being a pastor, being a believer, kamo nga mga kauban sa simbahan, I do not know how this passage speaks to you today. Pero daghang panahon, when the Lord allows us to experience such things, maingon ta, ano, musuwid man ko ana, umutuo man ko ana, nga mas kabalo man ko. Usahay mo ba na makabababag nato nga di ta mo prosper? Do you think kung prosper silang Peter, kung ilahang gibabagan or gitugutan ang ilang expertise, di sila musugot nga mopadayon sila pangisda? Another thing, the third and the last, do not let your means for living and income hinder you from following Jesus. Ayaw tuguti nga ang imong panginabuhi o ang imong abot mubabag nimo nga di ka makapadayon sa pagsunod kang Jesus. If we look at Luke chapter 5 verse 11, kung atong basahon pagbalik, when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Wala man giingon dito kay atong ning gikuha ang gospel ni Luke kay he wrote as an historian, meaning detalyado. So wala niya gi-detail dito nga agi baligya sa ila ang isda, wala man. Wala po sila mingon nga Lord, ihatod sa namo niya ang among isda, mo adto sa among duty. Kay ayat nimo sunod nimo. And sometimes we let our means of living, our ways of living kanang mga panginabuhi nato ug ang atong mga income nga mubabag sa atong pagsunod kang Jesus. Usahay dili ta makapadayon pagsunod kang Jesus kay naa ko tay kawilihan. Posible dili lang sa panginabuhi, kung sa may atong gikawilihan diri nga di ta makaabot dito. Malimot ta sa ato ang purpose nga wala lang ingon nga naka-focus diha sa ato mga panginahanglanon kundi sa pagsunod kay Jesus. Wala may dautan nga manginabuhi ta. Pero ang punto diha, unsay kaya natong diyaan to follow Jesus. Do not let your means for living and income hinder you from following Jesus. Asa man ko niya itong tulong. Naaba ko dito sa punto nga tungod sa ako mga past failures, maong dili ko kapadayon itong pangalagan. Naaba ko dito sa punto nga tungod sa akong expertise kay mas kabalo ko, mas eksperyensyado ko, dili ko makapadayon pag-follow sa sugo ni Jesus. Naba ko dito sa pamaagi nga tungod sa ako ang pagpanginabuhi, tungod sa akong income, mababagan ko sa akong padayon nga pagpangalagan, pagsunod kang Jesus. Wala ko na ingon, nabiyaan ninyo ang inyong trabaho, undangan ninyo. But my point is, kumusta ang atong priorities? The call to follow Jesus. Padayon ta, maging istorya sa Ginoo. Samtang kita magpadayon sa atong pagpangalagan. Pagampo ka.